Ano man nga naa dinhi ang ato nga seminar. Usa sa ako nga tubag mga kaigsunan because ang Balugod Church last year nakadawat sa usa ka certificate gikan sa mission nga sila gyud nakagol sa ilang tithes and offering. Amen? Amen. So, kini nga church naga-increase o nga nag-increase tungod sa ilang ang pagka-faithfulness sa Ginoo. Samtang ako una-una ang call kung saan ako i-lecture. Kay mostly ang ato nga i-lecture gi-educate na gitadaan about sa pagka-faithfulness din sa ato nga Ginoo. Pero nag-come up sa ako nga mind ang ako i-lecture is paano ko magpadasig sa tanan nga mga kaigsunan nga sila magpadayon faithfulness in the time sa mga challenges. Before ako mo sulti aning lecture, I would like to invite everyone to please bow our heads for prayer. Let's pray. Ato na sa mga kaigsunan nga we are living in a time na full of conflicts. Conflicts sa mga nations, between nations, sa atong mga pamilya, sa atong mga decision, o uban pa man. But karon kamuntagon, I would like to tell you, God does not call for less faithfulness in the time sa atong mga trials, mga challenges, but He calls us for deeper, stronger, more committed, faithful servant than have from Jesus Christ. Amen? Ingon din Sister White sa Counsels on Stewardship, page 40. The time of test is just upon us. We need now more than ever before faithful stewards. Every time tayo mga challenges, mga kaigsunan, every time na tayo mga naangkon nga mga peace sa ato nga mga matagusan ang kinabuhi. Okay, for sure kita mga Pilipino mo din atong culture in the time nga murag hayahan kita, Brother Daniel, the more kita mag-faithful. Pero in the time na murag dahil kita challenges, Brother Charlie, murag muluod dahil kita sa Ginoo. Pero ingon sa atong spirit of prophecy, the more kita na naay mga challenges, the more man kita mangin faithful steward sa ato nga Ginoong Hesukristo. Sa mga challenges, wartime, dira gyud ma-reveal ang ato nga true devotion. Kung naa ba kita sa Ginoo or wala kita sa Ginoo. For example, kanang sa time na naay kita mga daghan mga utang, daghan mga unsa mga balayran, unya naay kita mga tithes, naay kita mga offering. Unya ang ato hunahunahon, gasto na nato. Dira gyud matistingan nato kung unsa gyud ang ato nga true devotion. Remember sa principle sa Ginoo. Ingon ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 21, okay. For where your treasure is, there your heart will be also. Grabe no? Kung ang ato nga pangunahuna o ang ato nga kasing-kasing diha sa kalibutan, in a times na wa kita giprotektahan kita sa Ginoo sa wartime, pero sa tanang ialaw sa Ginoo, mubungkag dahil kita, mabalan gyud kung asa kita ato nga true devotion sa Ginoo ba or sa kalibutan. During sa crisis, very clear kayo nga makita nato mga kaigsunan nga ang kwarta temporary project. Na kay mga 100,000 Brother Anciano, Pastor Anciano, dahil grabe kini muwala dito na time sa at tumi sa
Gimaras, first year, college ko sa nursing. May evangelistic pastor sa Salde. Nay, usa ka taong nga milyonaryo sa una. Brother Hermes, grabe, dagan yun. Kinagdaong sa luto. Kunya, sa usa ka kuno kabulan, ang iya nga kwarta, nahanaw yun. That means, nga ang kwarta yun is temporary lamang sa matang usa sa ato. Sa bagay, sa time sa crisis, tandaan nato nga ang kalibutan is unstable. Daghan sa mga nisulti sa pulong sa Ginoo nga kining kalibutan, balik ang ato Ginoo, sunugod kini tanan. Huwag yung pabiling, biskan usa. Kag gisulti sa ato nga during time sa crisis, only God is reliable, unshakable, and faithful. War depends our dependence of God. Si Mrs. White, nagsulti isang klaro sa matapos sa ato ba? Testimony, Volume 9, page 16. In the time of trouble, our faith and confidence in God will be tested. Sa time nga nakikita yung mga problema, dili ra ka ng mga Jacob's trouble, kanang mga unsang madalang mga trouble, dinhi yun magtestingan kung asa yun ang ato nga pagsalig sa Ginoo. Crisis reveals our true faith. A faithful steward is not a faithful because life is easy, but faithful because God is worthy even life is difficult. Amen? Kita mga faithful nga mga steward sa Ginoo, dili ra kita gitawag nga faithful kay ang Ginoo faithful o kita ginaprotektahan sa Ginoo nang easy nga aton life. But matawag kita nga faithful sa time gyud nga nakita mga challenges o sa time nga nakita mga challenges, diha pagyud kita mangin more faithful sa ato nga Ginoo Hesus Kristo. Stewardship is not merely financial management. Mag-ingon kita stewardship abi, mostly ang ato mubutang sa ato muna unsa gani? Kwarta. But it's not about kwarta. Unsa man diay? It is loyalty to God in the face of spiritual conflict. Ganaman? Kay kung imo nang tawon mga kaigsunan, si Satan nangita pamagi nga i-control ang ato matapos ang kinabuhi. Number one, i-control niya ang ato maunsa time. Sabi ninyo, kanang bata ko, mga 8 years old, may ingon yung ko Elder Hermes nga, kanusta pa man ni maghapon man. Pero sa ato nga panahon, may ingon kita, uy, alauna naman eh. Huwag pa man ko kapamahaw. Kasi lagi gayong aton nga tayo. So si Satan, ganahan siya na i-control ang ato nga time. Dili gamiton nato ang ato nga time sa sakto o mag-glorify nato si Jesus. Number 2, ang ato nga mga talents. Ganahan siya nga i-control kini. Gamiton nato sa mga kalibutanon, dili pang Ginoo. And number 3, ang ato nga mga resources. Gihatagin kita sa mga resources sa Ginoo. Nagpunggan-punggan na nato. That is, a time nga sa diin, mag-think man kita sa doble mga kaigsunan nga gikontrol ba kita ni Satanas or nagpakontrol ba kita sa ato nga Ginoo. Influences. And lastly, mao kini ginatawag nga worship. Sabi ninyo mga kaigsunan, sa Sipak, si Pastor Wendell at siya, nung mabalang review dito, kung kinsa mula nag-worship, kaya di man magtingog ang piano. Di man magtingog ka ng ilang mga ukulele. Wala naman. Pero ano man,
important yun ang ginatawag na worship. Sabi ninyo, ang ginahimo ni Satan, instead mag-worship kita, ang ato buhaton, maghimo sad kita una sa paglungag, sa pabandinha. Pero nga, malimtan na to kung noon sa yun, ang gisulti sa Ginoo. Matthew chapter 6, verse 33. Kinsa ganing ato unahon? Ginoo. Presensya sa Ginoo. In the time na makaunahon na kita nga di nato unahon na Ginoo, that is a time na murang ginakontrol na kita sa kaaway sa Ginoo na mao si Satan. Faithfulness is a weapon of victory. Ang ato nga pagka-faithful sa Ginoo, mao kini ang usa na to ka weapon nga kita mangin madinaubon ano man. Ingon ni Sister White. Prayer, page 22. Ingon niya, every act of faithfulness is blow against the kingdom of darkness. Bidin yung mga ligsunan. Salamat rin po kay Nay ko faithful na asawa nga gihatag sa ako. Amen? Amen. Every time na kanang nay siya mga lesson class, kanang ang tithes ka offering, ihatag yun sa ako ha? Pero kanang ang sobra sila, di na yan ihatag sa ako. Kimurag, may mo siya, kini sa Ginoo niga, pero kini sa ako, amen. Pero magingalaman ko nga, although magamay ang amon na kwarta, murag di ni mawalan, Pastor Jimmy. Di ang sekreto ni ay, sa tanan nato, na pagpangalagad sa Ginoo is faithfulness, based sa spirit of prophecy. Obedient turns ordinary people into God's soldier. Mahimo siya nga faithfulness, mahimo siya nga usa ka armor diha sa Ginoo. Number 2, generosity is a weapon. Number 3, integrity is a shield. Now, dinhi na kita. How to grow faithfulness in the midst of war? Paano kita mutubo sa atong nga pagka-faithful sa Ginoo sa luyo sa atong nga mga challenges? Number 1, ang atong himuon mga kaigsunan, mag-ampo gyud kita. Ingon ni Sister 1. Step of Christ, page 93. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Ang atong nga pag-ampo mao kini ang usa ka way nga kita mangin faithful sa Ginoo. Sa una kanang ang communication sa una. Kanang telepono, Pastor Jimmy. Ako naka-cellphone, first time ko naka-cellphone. Andi Susan, kanang 1100. 1100 mamanig ka ng mga iPhone, mga Samsung, mga maalon. Kit, wala pa ng mga touch 1100. Kunya magpunta-punta pa sa imo mga mega kay 1100, mga 3315. Wala mas mana. Diba? Ni anak, kunya magpalong bagay Sister Lynette. Pagkamahala sa muna. Aron na kita maka-communicate sa ato friends, sa ato relatives, sa ato mga mahal sa kinabuhi. The more kita nag-communicate sa matag usa sa ila, the more kita nag-strong ang ato nga relationship sa ila. Dinodor din. Sa ato usan, ang pag-ampo sa Ginoo is unlimited. Dili kinahanglan iPhone system. Brother, kanang na-share to, di kinahanglan. Dili kinahanglan kanang mga Samsung Galaxy. Ang pag-ampo is limited, unlimited, nga sa diin mag-communicate kita pirmi sa Ginoo aron mag-strong ang ato nga relationship sa iya nga biskan sa tanan nato nga mga challenges di gid kita motumbang mga kaigsunan. Amen? Number 2, paano kita mag-faithful sa Ginoo in time sa ato mga challenges? Magbasa kita
sa Biblia. Personally, si Jesus, naka-encounter kay Satan sa iyang pagkatawhanon nga aspeto. Pero paglumo mo nun sa weapon ni Jesus Christ, ingon ni Jesus, Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by the bread alone. Grabe. Basa kita Biblia. Di ba? Permit kita inatuluan ng atong mga kabataan. Kanang kanta nga, read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day. Kung saan kita? And you grow. Wala din sekreto. Basa din kita, Biblia. Kagingon sa Salmo, chapter 1, verse 1 to 2, magbasa kita Biblia, morning and evening. Klaro kayo mga kaigsunan. Gani, ang atong General Conference na siya team, grounded in what? The Bible. Very important thing sa time nga nakita challenges mga kaigsunan, if ang atong nga kinabuhi, palabasang yun, Biblia mga igsoon, di yun kita magluya sa pagka-faithful sa atong nga Ginoong Jesus. Amen? Amen. Number 3. Aron na kita mag-continue sa pagka-faithful sa Ginoo, mahinatawag man kita. Ayaw, bugong-bugong din mga kaigsunan. Sabi ninyo mga kaigsunan, na ito'y natalupanggan sa aming asawa. Murag diingon ko nga, kining akong asawa, liwat yun ni Pastor Guma. Nga naman, every time ka nang naay mga tigula nga pagkaluya sa dalan. Pagkaluya sa dalan. Kanang mag-pass by na ganit na. Pass nila, malingon na siya, balik! Gadali, manda! Pagbalik na ako na yun siya kuot nga 150. Una ko, gawin na tayo yung gasolina. Generosity! Nga naman, makita na to sa atong mga challenges. Sa pangunang-una sa kalibutan, ang ilang na sultian is keep everything, hold back. Pero sa mga steward sa Ginoo, trust God and give freely. Amen? Nga naman, ingon ni Sister White, klaro kayo. Acts and Apostles, page 344. The spirit of liberality is the spirit of heaven. Grabe, no? Number 4, mga kaigsunan. Ano na kita continually faithful sa Ginoo? Apil kita buhat sa bulangaton sa Ginoo. Nga naman, war is not a time to retreat. Kung kita may mga challenges, sometimes di kita mo appeal sa pagpangalagad sa Ginoo, di kita mag-appeal sa mission sa Ginoo, di kita magsimba sa atong nga Ginoo every Sabbath. No! War is not a time to retreat, but a time to shine. Kung sa pagkat, serve kita, evangelize kita, encourage o help sa tanan ng mga tao na naay mga kanang feeling na nasuan physically, emotionally, mentally. That is a time na sa diin makahimo kita sa mission sa Ginoo. Na mga biblical mga examples, di na ako dugayon kay wala kita enough time. Sama ni Daniel, na isang mga challenges. Pero siya continually steadfast. Napagin si Moses. Kinsa bagyot katong gisulti ni Pastor Shitos katong widow na naghatag sa kanang kay Elijah. O uban pa man nga mga sari-sari nga mga biblical examples. So diyan na kamo mga kaigsunan. Karon kabuntagon, God is calling us to be faithful. God is calling us to be steadfast. God is calling us na kita maging trustworthy. God is calling us to influence, witness,
for Jesus Christ. You know mga kaigsunan, na i-promise si Jesus, nga kung kita maging faithful ra kita sa iya, protection lang kita. Every time, memorize kini sa akong alula, Psalms 91. Si Auntie Susan, memorize yan eh, Psalms 91. Pero ako kay butang na, kanang Psalms 91, promise na ni Jesus. Sa Psalms 91, declares that even if thousands fall around us, God will protect those who trust in Him. Amen? So, ayaw duwa-duwa sa Ginoo. Ayaw giyot nga ng pagwala salig sa Ginoo. Kaya mismo, si Sister White, sa prophet and kings nagsulti, those who place themselves under God's control will not be overcome in the final conflict. Ngayon, times of war are not the times of fear. There are times for stronger faith, deeper commitment, greater loyalty, and complete surrender diha sa Ginoo. I hope and I pray, mga igsoon, na kita maging faithful sa atong Ginoong Jesucristo in the times nga kita na ay mga challenges. Good morning and happy Sabbath sa inyo.